Kung tayo naman talagang nasa pananampalataya pa, ang makikita mo, natutuwid ka. Kasi pag di ka sumasampalataya, hindi ka matutuwid. Hindi nga kasi niliwanag yung aral na pangtuwid. Pero pagka sumasampalataya ka, sabi sa Biblia, si Kristo ang pinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Yun yung sinasabi ni Pablo sa Corinto. Kung nasa pananampalataya tayo, nasa atin si Kristo. Paano masasabing nasa iyo si Kristo? Si Kristo yung pinauuwian ng kautusan. Kung nasa atin si Kristo at sumasampalataya tayo, naitutuwid tayo. Kaya i-observe natin yun. Naitutuwid ba tayo? Pabakit ba tayo ng pabakit? Pabuti ba tayo ng pabuti? Pagka hindi ganun ang nangyayari, there is something wrong. Wala ka sa pananampalataya pagka ganun. Hindi mo nag-iingatan ang pananampalataya. Pag nag-iingatan mo ang pananampalataya, yung salita ng Diyos na naririnig natin, hinahanggap natin, yun kasi yung pang-maintain. Dahil yung nanggagaling yung pananampalataya sa pang-kinig sa salita ng Kristo. Kung sumasampalataya, nakikinig ka, dumadalo ka, gumagawa yung salita ng Diyos sa sumasampalataya. Yung salita ng Diyos panlinis, pangtuwid, nalilinis tayo, natutuwid tayo. Masasabi mo kung sa nakalipas na mga panahon, kumpara sa kasalukuyan panahon ngayon, makikita mo, merong improvement na bunga yung salita ng Diyos na nagliwanag sa puso ng isang sumasampalataya. Yun po isang nakita po natin doon, mga kapatid. Pero isang puntong napakaganda pa na nakita natin, makita natin saan ba nanggagaling kasi may kalaban ng ating pananampalataya. Yung magpipilit na yung iniingatan mong pananampalataya, mawala yun. Kaya mahalagang nag-check. Yung nag-iingat, nag-check yun. Tinago mo sa isang lupa, di mo na tinig. O sa buo ba naman akala mo nandun, nung mahaluhan ng pagniwala ng pala, bakit? Hindi mo check Hindi mo pinitingnan Akala mo lang nandun, akala mo sumasampalataya ka pa, nandun ka pa. Pero pag tinignan mo yung mga pang-examine sa pananampalataya, puro ano ka na, negative ka na pala doon. Kasi hindi ka nag-check. Kaya mahalagang nag-check tayo, mga kapatid. At ang isang mahalagang nakita po natin doon, mga kapatid, yung tagang pananampalataya, para yun maialis sa atin. This is a totally normal thing. Why is there no update? Anyways, check out my base. We have pumpkins for our golden. Maaalis ka na sa pananampalataya. Kasi pag sumama ang isip mo, yun, nalaban ka na sa katotohanan, kagaya ni Hanes at ni Hanes, mga kapatid. Kaya lumabas niyo sa katotohanan, itinakoy na kasi yun po sa pananampalataya. Paano nagkaganon? Taong masasama ang pag-iisip, sumama ang isip nila. Kaya dumating sa punto na itakoy na tungkol sa pananampalataya. Kaya makikita mo ngayon, yan yung ginagawa ng demonyo kung ano-ano mga pagpapasama ang ginagawa ng kalaban. Para yung isip mo makorap niya, mapasama niya. Pag napasama ang isip mo, darating ang punto, maitatakwil ka na sa pananampalataya at ang gagawin mo na, lalaban ka na sa katotohanan. Yun po ang mangyayari. Siyempre, pag napasama ang isip, tagos na sa puso yan. Pagka yung isip, sasama ang puso. Pag sama ng puso mo ngayon, yun ang resulta. Di ba mga kapatid, mawawalan ka na ng pananampalataya, mahihiwalay ka na sa Diyos. Yung sinasabi sa 3:12 ng Hebreo, sabi ni Pablo, magsipag-ingat kayo. So, ipinapansin po yun ni Kuya sa atin so bahagi ito ng pag-iingat. Kasi sinasabi ni Pablo magsipag-ingat kayo, mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya. Hindi pwedeng tumahan yung tunay na pananampalataya sa isang pusong masama. Hindi pwede yun. Pag sumama ang puso mo, mawawala na yung pananampalataya. Ang resulta, na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. So, ang sama pala pagka nawala ng pananampalataya, nanghihiwalay ka na sa Diyos. Ang isang dinadaanan, pinasasama ang puso. Pinasasama ko ang pag-iisip. Ganon din naman, yung pasilyo ng ugat ng kapahitan.
pinag-iingat ni Pablo doon ng mga kapatid. Pakaingatan, sabi ni Pablo, na baka ang sino man di makaabot sa biyaya ng Diyos, baka kayo bagabakin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol dahil dito'y mahahawa ang marami. Ayan, isa pa yan. Yung ugat ng kapaitan na yan, sa puso sumisibol po yan. Yan, kalaban ng pananampalataya yan, mga kapatid. Hindi ka makakaabot doon sa biyaya ng Diyos pang magapagpit eh. Strawberry Dapat sana jam. tumatakad ka sa pananampalataya. Pag sibol ng ugat ng kapaitan, mababagabag ka na. Hindi ka na mapapanatan. Yan po yung ating mga dapat din napuntayan. Kasi may kalaban nga tayo. Tatrabahuhin niya yung pananampalataya. Habang pinaiingatan sa atin ng Diyos, kaya niya pinapaingatan mga kapatid. Mag-aalis niya kasi. Hindi simple ganun na. Ingatan mo pananampalataya. Relax ka. Kaya pinapaingatan niya, merong higibang niya. Merong aalog niya. May magtatangkang alisin niya. Yun ang demonyo. Ang ginagawa niya, pinapasama niya po ang isip. Kaya babantayan natin, mga kapatid. Ang isip mo ba, wala ka bang ano ngayon? Pagka sumasama na ang isip mo, kung ano-ano na ang ipinapasok. Kasi kaya naman kung pinapasok ka ng kung ano-ano naiisip, may nagpapasok kasi, ini-entertain mo. Kaya may mga ibinabawal ang Diyos na pupwedeng pumasok sa isip mo na ayaw niyang makapasok yun pagka hindi ka sumunod doon, yan, makakapasok yan. Sasama isip mo, sasama puso mo, hindi mo alam. Akala mo, ikaw yung sumasampalataya. Wala kang kamalay-malay. Nasa panig ka na ni Hanes at ni Jambres, lumalaban ka na sa katotohanan. Bakit? Sumama na isip mo. Nangimalay ka na sa Diyos kasi sumama na ang puso mo. Kaya isa po yun sa ating babantayan, mga kapatid. Yung isip natin na magpanatiling malinis, hindi na pasasama dahil sasamain ang isip mo at ilalayo ka ng ilalayo doon sa sinasampalatayanan mo. Atin ang panahon, mawawalan ka na unang pananampalataya. Kaya may danger. Meron namang mga pang-safety. Kumpleto naman po ang pagtuturo ng Diyos kung pakikinggan ng isang sumasampalataya. Kaya yan po ang isang babantayan, kuya. Huwag tayong umayak, mapasama ang isip. Kaya yung mga panggagalingan na may kasasama ng isip, binabawalan tayo ng Diyos dun Mga kapatid, marami na po tayong narinig tungkol dyan na dumating, didala araw na ito, kung tanggapin sa bakay. Diba? Magtigil ka. Maraming ganun mga kapatid. Kasi aapektuhan niya ng isip mo, ang target niya, alisin ka sa pananampalataya para hindi mo maingatan ng pananampalataya, mawala ka sa pananampalataya. At kung wala ka na sa pananampalataya, magiging ka manggagawa ka na hindi ng Diyos na dapat mong sampalatayanan. Kasi para magawa mong gawa ng Diyos, kailangan ng pananampalataya. Kailangan sumampalataya tayo kay Kristo, manampalataya tayo sa anak ng Diyos, sa sugo ng Diyos, di ba? Panginoon Kristo. Nang-alis ka sa pananampalataya, napasok ka ng masamang kaisipan, gagawa ka pa rin pero hindi ka nakamanggagawa ng Diyos. Yung gawain na nang nagpasama ng isip mo, sasang-ayon ka sa kaisipan niya Hindi na yung kaisipan ni Kristo mapapasa iyo. Mahihiwalay ka na. Magiging kamanggagawa ka na ng Diablo. Hindi ka magiging kamanggagawa po ng Diyos. Kaya napakahalaga po ang mga detalye kung ito ay matutunan natin para mas maliwanag sa atin paano tayo mag-iingat ng ating pananampalataya, ano ang ating mga titingnan, ano ang ating mga i-check, ano ang ating iiwasan, ano ang gagawin po natin para maingatan natin ang pananampalataya na ang layunin niya pagkaligtas po ng ating mga kaluluwa. Yun po po yan. Awa ng Diyos na tatandaan sa pinag-aaral po natin. Marami kasi mga bagay na dapat tayo mabantayan. Sa kapatid na model, sinasabi doon sa Tito, sabi ni Pablo, sa 1:15, nabasa mo. Opo. Sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Dapat sa nangahawa at di nagsisisampalataya ay walang anumang malinis. Kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budhi